So, ayan nga mga kabengbeng, no. Tinatanggalan natin ng pintura yung Glock 35. So, ayan, nililihan natin mga kabengbeng, no. Lihahin muna natin siya para mawala yung itim-itim. Yan. So, ito mga kabengbeng yung slide na binabad natin kanina, tapos nilihan natin ng 600. So, subukan pa nating mapakintab ulit itong slide na to. Yan. Pati loob, tinanggalan na natin ng pintura. Yan. Mga kabembeng, update po tayo dito sa unit ni Sir John Ray. So, ang unit po niya kasi ay basag po yung hammer. So, magpapalit din po ng hammer to. Tapos itong trigger lever ay putol po. Ayun po. Putol po siya. So, sumangat po ito kaya hindi po makalabit. Ayan, ganyan. Ayan, lumabas na. Sumangat po siya kasi kaya hindi siya makakalabit ni Sir. So, putol po kasi itong trigger lever. Papunta po yan dun sa hammer para makalabit po. So, ayan, kumanto siya, hindi siya makakalabit. Kaya hindi po siya mapindot ni Sir. So, nakakita na po tayo ng itong, yan, wala rin po siyang mag-release. Yan, tagusan. So, may parts na po tayo ng mag-release ito. So, ikakabit na po natin yan. Ito naman na may parts naman din tayo nitong hammer. Tsaka yung sear. So, lahat naman po yan, may parts na po tayo. So, buuin na po natin to. Tatanungin po muna natin si Sir John Ray kung igogo or hindi. Pero I think igogo naman po niya. Wait lang po, itanong po muna natin kay Sir. So, ito po yung ating lever. Lever na po dyan. Tapos, yung hammer, ito dalawa pa yung hammer kong extra. Yung bagong hammer. Tapos, yung sear, may dalawa pa rin akong parts. So, ayan Sir, papalitan na po natin sila ng parts. Okay? So, buuin na po natin tong unit mo Sir. So, dahan-dahan kayo magbaklas nito ha, kasi may spring to, baka mawala yung spring. Yan. Yan, ikalaglagan na po ang pyesa. So, ito po yung kanyang hammer. Ay. O, papalitan na po natin yan. So ito po, dito po ito inilalagay ng mga kabingbing. Yung itong tag dito, disconnector nya. Tapos yung spring po, i-shoot nyo dun sa, ayun, dun sa may valve knocker. Ayan, shoot nyo po dun yung spring para makakabalik po itong sear. Ayan. Saka nyo ipapasok tong kanyang, so susuotan nyo po muna siya ng
ng ganito para itong pin maipapasok nyo ng tama. Yan. Tapos itong hindi makita itong spring na to ipapasok nyo dun sa valve knocker para yung valve knocker po nya ay nahihila. Okay. Yung spring po ng hammer medyo matigas po yun, dapat tama po yung pagkakakabit nyo. So ito po yung pinaka ano nya, kamay nya nakasag po dito para pag binabaon nyo po siya na ganun, yan kakapit siya. Okay. Tapos itutulak naman po siya ng lever yun para pumalo. Okay. Tapos itong lever nya papalitan din po natin. So may pin po yan dito, tatanggalin po natin yung pin. So ito po yung pin nya, tanggalin nyo po yan. Tapos yan, mabubunot nyo na po itong kanyang lever. So ito po yung ating ipapalit na lever. So isasabit nyo po uli yan dyan. Tapos papasok nyo dito sa pwesto nya. Tapos hahanapin nyo po yung tamang butas para pumasok po yung lever. Hanap po kayo nung ganito para pang lock kasi gumagalaw po itong lever. Para pag pinasok nyo po yung hirap nga pong ipasok to kasi maliit yung pin. Yan, tapos ipapasok nyo yung pin kasi gumagalaw yung ano nyan. Yun. So ayan mga kabengbeng, pumasok na siya. Tapos ito po ibabalik na natin dito. So pipindutin nyo po muna to yung trigger para umangat po yung lever, saka nyo ipapasok. Yan. Ay, ito pa pala. Ito yung may spring. Itong disconnector nya lalagyan nyo rin dyan. Ingatan nyo lang kasi tumatalsik po yan. Aalalayan nyo agad ng pagpapasok. Yan. Tapos yung isang screw nya dito. Tapos itong kanyang mag-release. So ipapasok na rin po natin siya dito. So yung spring po niya, aray. Masakit. Yung spring po niya, dito po ang pagpasok niyan, yan. Yan, pag ganyan. Dito po ang pasok niyan. Kasi po ito po yung naglalak dito sa kabilang side. So ayan mga kabengbeng, na ikabit na po natin yung magazine nya. So testingan natin ng magazine kung kakapit na. So ito yung magazine ni sir, basag din po yung kanyang magazine lip. So, yun. Okay na. Okay na mga kabengbeng. So next natin yung pin dito, kakabit na natin yung pin dito. Yan.
Ito kasi dapat may sariling pin ito na mahaba. So, yun lang yung kinabit ni sir. Medyo mataba. Tapos, ito, pipinturahan pa natin. Pero testingin na po muna natin to. Kabit na natin yung mga parts nya. So, lagyan natin ng langis mga kabingbing para smooth. Tapos yung spring dito. Tapos itong kanyang guide. Tapos papasok na natin siya dito. Okay. Tapos full auto po kasi ito eh. Ayan mga kabingbing, na ikabit na natin. Yan. Smooth na yung galaw niya. Tapos yung barrel. Tapos itong recoil. So tingnan natin sa unit ni sir. Tapos lagyan natin ng langis. Yan. Lagyan natin ng langis para smooth yung galaw niya. So ayan. So testingin natin, tingnan natin yung magazine ni sir kung okay ba itong kanyang pellet lip. Yan. So tingnan natin kung puputok na tong unit ni sir. Yun no. Full auto. Okay. Goods na ang unit ni sir mga kabingbing. So ito yung kanyang front sight. So, hindi pa natin siya naikakabit. So tanungin muna natin si sir kung papapinturahan ba niya to o ano. Pero parang maganda pinturahan na lang kasi pangit yung ano eh. Batik-batik. Pero maganda rin. Yun lang, may batik-batik siya. So tanungin muna natin si sir. So, primer muna tayo mga kabingbing, tan color. So, ayan, tan color muna siya. Kabila. Okay, kulayan na natin ang itim niya. So, ayan mga kabingbing, black na siya. Parang brand new lang. So yan mga kabingbing oh. Parang bago lang. Yan. Pininturahan ko rin tong lower. Yan. So yan na nga po siya mga kabingbing no. Yan, may langis-langis na po yan. Nilagyan ko na po ng langis. So maganda na po siya ulit. So ito na lang, maglip na lang. So madali na lang po yan. Yan. Ito na po, parang brand new na po ulit ang kanyang Glock 35. So yan mga kabingbing, natutuwa na po si Sir John Ray ng ang kanyang unit ay back to life.